Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Kumusta mga kabibig? At sana maging happy tayo ngayon. Bakit? Nako, nilampaso, niwalis, at the same time, nasupalpal. Grabe ang pagtaas ng, tawag dito? Galing sa Ocular Research and Analytics. Grabe, si VP Sara Duterte. Siya ang #1 na gusto ng masang Pilipino. Alam nyo ba kung gaano kataas ang kanyang percentage? 42%! So, humarurot sa sobrang taas ng gusto na maraming Pilipino. 42% ng mga Pilipino ay gusto si VP Sara Duterte na maging presidente sa 2028. Kabibig, ang aga pa naman yan. Oo, maaga. Pero ilang taon na lang. 4 years na lang. 'Di ba? Malapit na. Kaya kailangan talagang malaman din natin kung ano ang mga hinanaing ng sambayanang Pilipino. Si Raffy Tulfo ay pangalawa. Maybe naapektado ang rate ni Raffy Tulfo. Diba last time medyo nanguna si Raffy Tulfo ng 1%. Ngayon bumagsak todo si Raffy Tulfo. 17% si Raffy Tulfo. So, 42 kay Inday, kay Raffy Tulfo 17. So, hindi siya tawag dito, let me check, hindi siya naka-half sa percentage ni Inday. Ang pangatlo ay si Leni Robredo. Malakas pa rin ang power ni Madam Leni. 10%. Pangatlo si Madam Leni. So marami pa rin kakamping na naniniwala na pwede pa rin manalong presidente si Leni. Pero compare 42 versus 10, ay malayo talaga. Pang-apat si Isko Moreno. Merong 4%. Sunod si Marcos Aimee na may 4%. Sunod si Manny Pacquiao, 4%. Robin Padilla, 2%. At ito na ang pinakahihintay niyong lahat. Martin Romualdez, 0.4%. Hala kabibig, akala namin tataas na, aangat na ang percentage ni Martin Romualdez. Kasi kung ano-ano, saan siya napunta na lugar na talagang promoting himself. Natural ang mga tao pupunta talaga pag may government official na pupunta sa lugar nyo at mamimigay ng ayuda, mamimigay ng magandang benepisyo. Natural, atin yan benepisyo natin yan. Of course, pupunta tayo. Pero sa puso at isip natin, hello, bakit ka namin iboboto? Excuse me, pera namin yang binibigay nyo sa amin at karapat-dapat naming makakuha ng benepisyo galing sa gobyerno kasi taxpayers kami. At kami ang lumuklok sa inyo sa posisyon para kami naman ang bigyan nyo ng magandang sukli sa pagboto namin sa inyo. Hindi ibig sabihin pag mamimigay ka ng ayuda, imahal ka ng tao. Hindi ganun ang mga tao ngayon. Mautak na ang mga tao ngayon. Kung sino na mamimigay, go! Pero, pag eleksyon, pasensya na. O, diba? It's earth-shaking talaga ang persentong nakuha ni VP Sara Duterte. 42%, tapos kay Martin Romualdez, 0.4%. Ang layo. Bibig malapit lang yan. Basta may 4. Kasi kay Inday 42, kay Martin 0.4. Ang layo talaga. Hindi man lang naka 1% si Martin Romualdez. Alam nyo ba ang chika? Sabi ni Martin Romualdez, kahit bundok aakyatin niya para walang maiiwan. Oh, parang presidente. Parang tumakbo ang presidente. Sabi niya, kahit bundok aakyatin para walang maiiwan. Talaga ba? Pumunta ka sa mga bulubundukin. Sino ba ang palagi natin nakikitang pumupunta sa mga bulubundukin? Di ba ang DepEd secretary natin? Di ba? Pero si Martin, napuntahan man niya? Oo. Ang mensahe po na pinapaabot namin sa inyo ngayong araw, kahit bundok po, aakyatin para masigurado na wala pong may iwan sa pagtataguyod natin ng bagong Pilipinas. Dapat sana si Pangulong Bongbong Marcos ang magsasalita nito. Kasi
Siya dapat ang paniniwalaan ng maraming tao. And do you think people will believe Martin Romualdez? Hindi eh. Kung si BBM pa ang nagsalita dyan, there's a tendency na maniniwala ang tao. Kung si VP Sara pa ang nagsalita dyan, there's a tendency na maniniwala ang tao. Pero Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez, I don't think people will, well, listen to him, but believe him? I don't know. Ito naman ang mensahe or ang komento ng maraming netizen. Kunwari lang yon, ini-airdrop daw sa tuktok ng bundok. Oh, akyat bundok gamit ang chopper pero hindi pupunta sa mga taong sa bukid. Ganun ba? Solid bardagulan deserve. Why does this feels like a campaign speech kay Martin Romualdez? O, di ba naramdaman na isang netizen? Campaign speech daw itong sinasabi ni Martin Romualdez. Parang ano, the hallmark of a traditional politician. Just promise everyone the moon and the stars. Siguro merong gonggong na niniwala at may ganansya ka ng boto. Sakay daw siya ng helicopter tapos ihagis niya ang mga ayuda sa mga taong nandun. Grabe naman si Martin. Parang halatang plastic. Scripted to. Katulad ng amo mong scripted. May contest kaya sila ni VP Inday. Akyat sa bundok. Tingnan natin kung sino ang maiiwan. Kayo talaga. Huwag kayong ganon, ha? Ito pa ang komento ng iba. Huwag wala nga yung noong Yolanda. Dito pa. Ito pa. Parang ginagaya niya si VP Sara Duterte. Aakyat daw sa bundok. Pakita nga ng picture o maakyat sa bundok. Puntahan nyo po yung mga malalayong lugar at tingnan natin kung kaya nyong umakyat sa bundok. Isa pa, galawang trapo talaga. Hindi na uso yan. Marami nang nabiktima. Para kami, hindi na mabudol again. Daming daldal ni Martin. Magsalita pa. Ginagamit pa ang mga tao sa bundok. Hala. So yun po mga kabibig ang mga latest lebak-lebak for the day. Number 1 ulit si VP Sara Duterte at panghuli si Martin Romualdez na 0.4% lang ang nakuha. Hindi man lang nakauno. So ano ang iyong komento tungkol dito? Nga, sabi pa ni Martin, aakyatin ang mga nasa bundok para mabigyan ng ayuda para sa bagong Pilipinas. Talaga? So, comment kayo. Ano yung nararamdaman sa mga pa-epal, pa-ek-ek? Pa-ek-ek ni Martin. Pero in fairness, marami ang happy na bumalik sa number 1 na gusto ng maraming Pilipino. As of, how many ba ang mga respondents ito? 3,000 respondents. Ang tawag dito, sa survey ang sumagot sa survey kung sino ang gusto nilang maging presidente. Of course, mind-blowing, earth-shaking, pati mga alipores ni alam mo na, mga alipores nila, galit na galit. Bayad daw ang survey na ito. Kayo na lang. Pero kung mag-number 1 si Martin, hindi bayad. Pero kung si VP Sara Duterte ang number 1, bayad. Ano ba talaga ang totoo? Tumahilag na kayo, oy. Maging masaya na lang kayo. Number 1 si VP Sara Duterte, the most trusted agency, DepEd. Performance rating, number 1 si Sara. Trust rating, number 1 si Sara. Dito, lahat ng mga survey na merong pangalan ni Sara, number 1. O paano yan? Saan nyo ilalagay ang number 1? Ilagay nyo sa panghuli? Diba mga kabibig? So yun na, aking chika-chika. Ang dami natin chika ngayon. So later mag-vlog ulit ako para sa more chika. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Na-subscribe ka na. Hindi ka pa nag-subscribe. Basta hindi mag-subscribe, tatawagin kong cutie-cutie. May naalala kayong cutie-cutie? Tayo, pagmumukha natin hindi cute. Ano tayo? Magaganda. Pero sila, cute lang. So yun na. Grabe naman kayo. Shoutout sa lahat ng mga OFW na palaging manonood sa aking vlog. I really appreciate your time and effort for watching my vlog. And sa lahat ng mga nasa sa Pilipinas ngayon, kumusta ang buhay dyan? Mahal pa ba ang bigas? Mahal pa rin, no? Hindi pa rin bumababa ang presyo. Hahanapan daw ng solusyon nila until now.
So bye everyone. Thank you for watching. I really appreciate your time and effort for watching my vlog. Bye everyone. See you next time.